Matapos nang mahabol nila Shu ang mga Blackwing Army at si Commander Lee, ay inuutusan niya itong bumalik ng Weibei Pass. Pero tinanong naman ito kung ano ang ibig nilang sabihin, at kung bakit sila pinapabalik ng Weibei Pass. Sinabi nga din ito na mukhang nababaliw na umano ang ating bida, dagdag pa nga niya na uuwi na umano sila, at hindi ba dapat ay binabantayan nila ang South. Pero kinuha lang naman ni Shu ang kanilang banner, at dito ay sinabi niya na sa ngayon ay mga bandido lamang sila, at nais lang na kumita ng pera. Habang iniisip na hindi pwedeng umuwi o umatras ang mga Blackwing Army, dahil pag nangyari nga daw yun ay siguradong sila naman ang atakihin ng mga Noble Lords, nais nga lang din daw ng ating bida na maging maayos ang lot, hanggang sa magsimula ang celebration sa Sword Pavilion. Iniisip naman ni Commander Lee na puro weirdo talaga ang mga miyembro ng Wu Wei Army, sabay sabi na kahit sino pa sila, ay wag nilang aasahan na mapipigilan nila ang kanyang hukbo na makauwi, dapat nga daw ay alamin muna nila Shu kung kaya nila ang kanyang hukbo. Pero sinabi naman ni Commander Liu na wala silang planong makipaglaban sa kanila ngayon, sabay sabi na hindi naman sila agad-agad makakauwi ng West State. At pag nagpatuloy nga daw sa paghabol sa Blackwing Army ang hukbo ng ating bida, ay siguradong hindi mabilang na sundalo niya ang mamamatay sa kamay ng Wu Wei Army. At hindi nga siya nakapagsalita sa sinabi ng ating bida, habang iniisip na hindi na pwedeng may mga mamatay o mabawasan pa ang kanilang hukbo, dahil hindi siya magkakaroon ng mapayapang pagre-retiro. Kanina nga lang daw ay nasabi niya na hindi niya pinagsisisihan ang pagre-retiro ng maaga, dahil nakalaban na niya sa digmaan ang hukbo na tulad ng Wu Wei Army. Pero ngayon ay pinagsisisihan na daw niya ang lahat, at mas mainam nga daw kung sana ay hindi na niya nakaharap ang mga ito. Iniisip nga din ito na hindi niya kayang tapatan o labanan ang ating bida, tapos ngayon ay nawala na din siya ng pagkakataon na makatakas, kaya naman napapaisip na lang din siya sa kung ano na ang gagawin niya ngayon. Hanggang sa bigla niyang napansin ang slogan ng banner nila Shu, at naisip nga niya na mayroon pang paraan o solusyon sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Tinawag nga niya ang ating bida at sinabi na pabayaan lang silang makaalis nito, ay handa siyang magbayad ng 3 milyon. At dahil nga usapang pera na ay mabilis na nagtungo ang ating bida sa kanyang tabi, tinapik-tapik nga din niya ang balikat ni Commander Lee at sinabi na magmula ngayon ay magkapatid na sila. Kaya naman nasabi niya sa kanyang sarili na totoo pala ang slogan nila. At dahil nga sa pera ay kapatid na daw ang turing sa kanya ng ating bida. Ilang sandali pa ay tinawag nito na kapatid na luang ating bida, sabay sabi na ito ang dala niyang cash at mayroon ding 3 milyon pa sa space ring, kunin mo na ito at umalis na kayo, wika pa nga niya. Huwag kang ganyan, magkapatid tayo, wika naman ng ating bida, sabay sabi na mapanganib ang paglalakbay nila, kaya mas mainam daw kung babantayan sila ng hukbo ng ating bida. Sinabi nga din ni Shu na tatanggapin lang nila ang pera matapos masiguro na ligtas na sila sa mga Noble Lords. Pero iniisip lang naman ni Commander Lee na ang ating bida umano ang pinagmumulan ng panganib sa kanya, at dahil naman sa mga sinabi ni Shu ay naisip nito na malamang sa may mga taga-South na nakalaban ang Wu Wei Army, kaya ayaw na nilang manatili sa kabundukan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Commander Lee na bahala na ang ating bida sa kung ano ang nais niya. Kaya naman pinasalamatan ni Shu ang pag-unawa niya sa kanilang sitwasyon, sabay sabi sa kanyang mga tauhan na magtungo na sila sa hulian. Pagtalikod nga nila ay naiiyak na lang ito habang iniisip na nakakahiya ang nangyari sa kanya ngayon, pero kahit papano nga daw ay ligtas sila, habang kinukumbinsi ang sarili na tutupera naman ni Shu ang mga salita niya, dahil nakapagbayad na siya. Ilang sandali pa ay matapos makalagpas ang lahat ng sundalo ng Blackwing Army, ay agad na nilabas at pinakita ni Shu ang sitwasyon kay Zhao Xuai. Samantala kinabukasan naman paggising ng mga ito ay agad na din silang nagpatuloy sa paglalakbay, pero biglang sumigaw ang mga sundalo sa likuran, at sinabi na hinahabol na naman sila ng Wu Wei Army. Matapos nang makita ni Commander Lee ang hukbo ng ating bida na humahabol sa kanila, ay sinabi nito na tama talaga siya, dapat ay hindi na daw niya inasahan na magiging payapa ang lahat pag nasa malapit ang Wu Wei Army. May kapatid pa nga daw na nalalaman ng ating bida, pero ang totoo ay wala namang forever. Ilang sandali pa ay narinig nito ang mga taga-Wu Wei Army na sinasabing magbigay sila ng daan, sinabi nga din ni Heitan sa mga kasamahan niya na kailangan nilang mag-ingat, hindi nga daw nila pwedeng saktan ang mga taga-Blackwing Army, dahil nakuha na nila ang pera ng mga ito. Nagpatuloy nga sila sa pagdapurak sa mga Blackwing Army, at matapos mahabol ni Shu si Commander Lee, ay nasabi na lang nito na siguradong nais na naman nila ng panibagong deal, at karagdagang pera. Makalipas naman ng ilang araw,
ay kasalukuyan na nagpapahinga ang mga sundalo ng ating bida, at dito ay kausap ni Shu si Zhao Shuai kung saan ay masyado ang tawa at papuri nito sa ating bida. Dito nga ay sinabi din ni Zhao Shuai na lahat ng Soga rule ay naniniwala na walang mamamatay sa Wu Wei Army, habang sa Blackwing Army naman umano ay madaming mamamatay. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala, everything is under control wika pa nga niya, sabay sabi na huwag niyang kakalimutan ang mansion na may mataas na superpower, para sa ating bida. Sige walang problema ako na ang bahala sa mansion mo wika naman ito, sabay sabi na bahala na ang ating bida na lutuin ang pasugal nila at nagpaalam. Ilang sandali pa ay tahimik namang nagtungo sila Zhang sa ating bida, at dito ay tinanong niya kung may libreng oras ba si Shu, dahil nais nga daw nila itong makausap. Agad namang tinanong ni Shu kung ano ang problema at kung bakit nandito silang lahat ng kanyang mga kasmahan. At sinabi nga ni Zhang na nandito sila upang magpaalam. Kaya naman tinatanong ni Shu kung iiwan na ba talaga nila ang Wu Wei Army, pero hindi naman daw sa ganon, dahil babalik lang naman daw sila sa kuweba sa Mount Queen Lucy. Agad namang napansin ni Shu, na kung titignan umanong maigi sila Zhang ay tila mga lantang gulay na sila, matapos ang ilang araw na labanan. Binigyan nga din daw niya ng kabayo ang mga ito para hindi na nila kailanganin pang tumakbo, pero ang mahabang pag-travel nga daw ay talagang mahirap para sa mga pangkaraniwang tao. Ilang sandali pa ay tinanong ni Shu kung nais ba nila ng karwahe upang mapadali ang pag-travel nila. Pero sinabi lang naman ni Zhang na hindi pa sila ganun kitetanda para gumamit ng karwahe, sinabi nga din ni Dong Ye na gagamit lamang sila ng karwahe, kung sakaling makatanggap sila ng malubhang pinsala. Agad na din itong lumapit sa ating bida at humawak sa kanyang balikat, dito ay sinabi ni Dong Ye na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, sinabi nga din niya na kung babalik pa si Shu sa Mount Queen Lucy, ay siguradong magkikita pa sila. Pero kung hindi na nga daw sila makikita ng ating bida sa kabundukan, ay siguradong nasa Tianjin lang sila, dahil babalik nga daw sila ng Tianjin matapos ang digmaan, sinabi pa nga nito na ipagluluto niya ang ating bida ng cornbread, pag bumisita siya sa kanila. Pero wala na nga daw pero wika ni Zhang dahil lahat ay may hangganan, sinabi nga din niya na naituro na nila ang lahat sa mga sundalo ng ating bida. Kung saan matapos umano ang 6 na buwan ay siguradong stage 2 na ang lahat ng sundalo niya, at pag nangyari nga daw ito, ay wala ng lugar sa Luniverse ang hindi nila pwedeng puntahan. Pero para maabot nga daw ang stage 1 ay mahabang panahon pa ang kailangan nila, kailangan nga din daw nila ng aptitude na katulad ng sa mga Imperial Dragon Guards, pero wala na nga daw magagawa sila Zhang patungkol sa bagay na ito. Bahagya namang natahimik ang ating bida, at ilang sandali pa ay sinabi nito na mukhang buo na ang desisyon nila Zhang, habang iniisip na nanatili sila sa Tianjin County ng 18 taon, nang dahil sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. At dahil nga daw sa hindi na sila makapag-cultivate, ay sinubukang balikan nila Zhang ang mga magagandang nakaraan nila, sa pamamagitan ng pag-training sa mga sundalo ng ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hinahangaan niya ang sinusunod nilang paniniwala, sabay tanong kung worth it ba talaga ito. Worth it ba ang paghihintay sa pagkakataon na pwede namang hindi mangyari, para lamang mapagsisihan o mapagbayaran ang pagkakamali ninyo tanong ng ating bida. Tinanong nga din niya kung naging masaya ba sila sa Tianjin, at kung ayos lang ba sa kanila na maging kasangkapan sila, sa laro o chess game umano ng ibang tao. Muli nga ay tinanong ni Shu kung napag-isipan na ba nila ang kanilang gagawin, kung sakaling hindi dumating ang araw na hinihintay nila. Pero sinabi lang naman ni Zhang na lahat sila ay mga chess pieces lang sa mundong ito. Gayunpaman ay sinabi ng ating bida na kung sakali na ituturing siyang isang kasangkapan, ay papatayin niya ang chess player, kahit na sino pa siya, o kahit ano pa ang koneksyon niya sa ating bida. Hindi bale na wika naman ni Zhang, dahil kailangan na nga daw nilang magpaalam. Pero muli ay sinabi ni Shu na pag-isipan ulit nila ang mga sinabi niya, baka pagsisihan niyo balang araw ang inyong desisyon waka pa nga niya. Sabay sabi na pag-isipan din nila ang mga oras at taon na nasayang na, nang dahil sa kanilang paghihintay. Ngunit sinabi lang naman ni Zhang na ang buhay ay tila isang laro ng chess, at kahit kailan nga daw ay hindi pinagsisisihan ni Zhang ang bawat niyang galaw o desisyon. Sunod nito ay tuluyan na silang nagpaalam sa ating bida, at nanatiling ang tahimik si Shu habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Samantala habang pabalik nga ang mga ito sa Mount Queen Lucy, ay tinanong ni Zhang kung sa tingin ba ni Dong Ye ay tila nakabalik sila sa nakaraan, tama ka dyan wika naman ni Dong Ye, sabay sabi na sa puso nila, ay mananatili pa din silang mga bata at may pride.
Habang ang iba naman ay sinabi na hindi na nila matanaw ang mga Wu Wei army, tila nami-miss na nga daw niya agad ang mga ito. Tama ka dyan, wika naman ng isa at sinabi na mas maaga ang pagpapalam nila kaysa sa inaasahan niya. Natural na pakiramdam lang ng tao yan, wika naman ni Zhang, pero kung magpapatuloy nga daw silang sumama sa mga Wu Wei army, ay siguradong magiging pabigat lamang sila. Sinabi nga din niya na hamak bagal na din nila sa pagkilos, at maging mga physique nila ay masama din ang kondisyon. At kung makikita nga daw sila ng mga nakalaban nila noon, ay siguradong alam na nila ang mangyayari. Tama na ang emote, wika naman ni Dong Ye, sabay sabi na siguradong mababalitaan naman nila ang lahat ng mangyayari at gagawin ng Wu Wei army, lalo na ngayon at kilala na sila ng lahat. Pero biglang narinig at nakita ni Zhang ang papalapit na pagdagendong, kaya naman napahinto at tanong sila sa kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay sumisigaw at tinatawag ni Heitan sila Zhang, sinabi nga din ito na sama-sama silang babalik ng Mount Queen Lucy. Agad namang tinanong ni Zhang kung bakit sila nandito, at kung hindi daw ba nila alam ang mangyayari sa kanila pag bumalik sila sa kabundukan. Sinabi naman ni Xiao Yu na mga noble forces lang ang makakalaban nila, minsan na nga daw nilang tinalo ang Blackwing Army, at kaya nga din daw nilang gawin ito sa mga sundalo ng noble lords. Pero ang tinutukoy pala ni Zhang ay ang kanilang pagkatao, dahil sigurado nga daw na madadami sila sa panganib, matapos silang makilala o maalala ng mga dati nilang nakalaban. Tigilan mo na yan, hindi na yan ang mahalaga sa ngayon, wika naman ng ating bida, kaya naman agad na tinanong ni Zhang kung ano ang mahalaga ngayon para sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na simplehan na lang nila, agad na din niyang tinanong kung may dalabang pagkain sila Zhang, at kung alam ba nila kung saan nagtungo si Xiao Yu ngayong araw. Sinabi nga ni Shu na nagtungo si Xiao Yu sa kabundukan upang kunin ang lahat ng imbak nilang pagkain, kaya sigurado umanong mamamatay sila sa gutom, pagbalik nila ng kabundukan. Huwag ka nang magsalita, wika nga din ng ating bida, at sinabi na ayaw naman na sana niyang madamay sa gulo nila Zhang, pero hindi nga daw niya pwedeng pabayaan sila Zhang ng ganun-ganun na lang. Sinabi nga din ni Shu na kung makikilala sila ng mga dating kaaway nila Zhang, ay pwede pa din naman silang tumakbo at tumakas. Sabay sigaw na ngayon ay uuwi na sila, sa kabundukan ng Mount Queen Lucy. Samantala isang mensahe na lang naman ang nakita ni Zhao Shuai sa kanyang tele-mirror. Kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari sa ating bida, at kung bakit ngayon ay tila gusto na niyang maging matuwid na tao. Dahil nga sa bumalik na ng Mount Queen Lucy ang hukbo ng ating bida ay agad na natigil ang pustahan, at dito ay nagpaskil sila ng notice, na ang dalawang hukbo ay walang namatay na sundalo. Kaya naman halos masiraan na lang ng ulo ang mga ito, dahil talo na naman sila at napapatanong na nga lang sila sa kung anong laro ba ang kanilang pinupustahan. Napakatanga ko, wika pa nga ng isang ito, alam na nga daw niya na nakipagtulungan ang mga gambling house sa Wu Wei Army, pero bakit daw kaya nakalimutan o hindi niya naisip, na pwede ding makipagtulungan ang mga gambling house sa Blackwing Army. At dahil nga sa pag-uwi ng Wu Wei Army sa Mount Queen Lucy, ay biglang natapos ang digmaan, nang walang dam-anak na dugo. Natatawa naman ang matandang ito, dahil sa natapos ang digmaan ng walang dam-anak na dugo, sinabi nga din niya na siguradong madami sa mga tao ng Royal Capital, ang nais ang ulo ng ating bida o nais siyang mamatay. Ito nga ay si Lu Wei, ang Lord ng Lu family, sa Glazed Glass Alley. Dito ay sinabi ng kanyang tagasunod na si Lu Shu ay walang koneksyon, kaya pwede siyang maging target ng kahit na sino man. Pero paano kung susuportahan ko siya, wika naman ito, sabay tanong sa kanyang tauhan kung sa tingin ba nito ay tatanggapin ni Lu Shu ang kanyang suporta. Anong ibig mong sabihin, Master, wika naman ito, at sinabi lang naman ni Lu Wei na ipaalam sa lahat ang balita, nais nga daw niyang malaman ng lahat na ang popular at talentadong binata na si Lu Shu, ay nagmula sa kanilang Lu family. Matapos nga nito ay agad na kumalat sa Royal Capital ang balita, at napag-alaman nga nila na nagmula umano sa Lu family sa Glazed Glass Alley ang ating bida, sinabi nga din ito na hindi na sila magtataka, kung bakit malakas ang loob ni Lu Shu na lokohin at dayain ang mga tao sa Royal Capital. Agad na ding nalaman nila Zhao Shuai ang patungkol sa balitang ito, kaya hindi na din daw siya magtataka kung bakit tinanggihan ng ating bida ang imbitasyon ng kanyang big boss. Samantala sa campsite naman ng Noble Military Force, ay sinisigawan ng lalaking ito ng kanyang kausap. Sinabi nga ng kausap niya na si Lu Shu ay mula sa Lu family, pero buti na nga lang daw at hindi niya sinunod ang kalokohan ng lalaking may purple na buhok, dahil kung hindi ay siguradong katapusan na niya. Pero napapatanong lang naman ang lalaking ito,
Kung paano umanong ang hampas lupa ay biglang naging highborn o noble, hindi nga daw siya naniniwala sa balitang ito. Samantala maging sa Imperial College naman ay umabot na din ang balita, na nagmula si Lucius sa Lu family sa Glazed Glass Alley. Gayunpaman ay hindi daw ibig sabihin ito na pwede na silang paglaruan at pagkakitaan ng ating bida. Ito nga ay ang Imperial student na si Son Jongyang, na masyado ang galit kay Shu. Sinabi nga din nito na sila ang mga susunod na lords o tagapagmana, at kahit kailan nga daw ay wala pang nakakagawa ng ganito sa kanila. Bigla namang dumating si Li Chuan, isa ding estudyante sa Imperial College, at dito ay sinabi niya na tama si Jongyang, hindi nga daw nila pwede tanggapin at pabayaan na lang ang lahat. Pero Lu family ang makakalaban natin, wika naman niya. Alam nyo naman na nasa unahan lagi ang Lu family, wika pa nga niya, at isang malaking pangalan nga daw ang Lu dito sa Luniverse. Tama, wika naman ng babae sa kanyang tabi, dahil ang Lu family nga daw ay nananatiling malakas sa royal capital ng ilang daang taon na. Sinabi nga din nito na kada ilang dekada ay nagkakaroon talaga ng mga genius sa Lu family, kung saan ang karisma at talento nito ay talagang mapapansin at makikilala ng lahat. Sinabi nga din niya na hindi ganun kadami ang negosyo ng Lu family sa royal capital, pero ang mga negosyo nga daw na pinapatakbo nila ay ang mga pinaka-importanteng negosyo. Ayon nga daw sa chismis ay konektado ang Lu family sa dating hari, kaya kung matalino nga daw talaga sila, ay mas mainam kung hindi nila gagalitin ang Lu family. Bakit tila iba ang kwento mo sa kwento ng lolo ko, wika naman ng lalaking kumikintab ang mga mata, kaya naman tinanong ng babaeng ito kung ano ang kwento ng lolo niya. Ito nga ay si Mu Xiaoya, isa ding estudyante ng Imperial College. Dito nga ay sinabi ni Jongyang na ang mga sundalo sa 4 na states, ay talagang hindi naglalakas loob na kalabanin ng Lu family, pero ibang usapan naman na daw pagpuwersa ng royal capital ang gumalaw, at ayon sa kanya ay pwede nilang gawin anuman ang naisin nila. Kaya naman tinanong ni Xiaoya kung hindi na kailangang alalahanin ng kanyang pamilya ang Lu family, sinabi naman ni Chuan na parang gano'n na nga. Isa pa ay hindi pa daw nililinaw ng Lu family ang posisyon ni Lu Shu sa kanilang pamilya. Malay ba natin kung isa lang siyang anak sa labas o hindi, wika pa nga nito, sabay tanong kung may alam ba sila patungkol sa magulang ng ating bida. Pero wala nga daw nakakaalam na kahit sino sa kanila sa kwento ni Lu Shu, kaya naman sinabi na lang ng mga ito na masyadong tuso ang Lu family, dahil hindi nila nilabas ang buong kwento. Ilang sandali pa ay sinabi ni Chuan na sa tingin niya ay hindi sila dapat matakot kay Lu Shu. Tingin nga din daw niya ay ayos lang kung tuturuan nila ng leksyon ang ating bida. Sinabi nga din nito na nais ng kanilang paaralan na maglakbay sila sa kanilang bakasyon, kaya naman daw magkakaroon sila ng dahilan upang bumisita sa South State. Kung ganoon ay tapos na ang usapan, wika naman ni Jongyang, magtutungo nga daw sila sa South State matapos ang 2 buwan, upang turuan ang leksyon ng ating bida, sa pakikipagtulungan niya sa mga gambling house upang dayin sila. Naiyak na nga lang din ito, habang sinasabi na kung hindi lang dahil sa ating bida, ay siguradong nakaplak-plak sana niya ang babaeng pinapangarap niya, mula sa Jade Pleasure o Bahay Aliwan. Samantala sa Lu Mansion naman ay sumisigaw ang lalaking ito, tinatanong nga niya kung bakit pinamalitan ng kanyang ama na nagmula sa kanilang pamilya si Lu Shu, nababaliw ka na ba, tanong pa nga nito. Anong problema doon, parehas naman tayo ng apelyido, wika naman ni Lu Wei. At dahil nga daw sa parehas sila ng apelyido ay pwedeng maging parte ng pamilya nila si Lu Shu. Pero tinignan na nga daw nito ang records ng pamilya nila, at hindi daw niya makita ang pangalang Lu Shu kahit saan, siguradong gumawa ka na naman ng kwento, wika pa nga niya. Sinabi nga din nito na nagkalat sa royal capital ang mga kaaway ng ating bida, sabay tanong kung bakit siya nakikisali sa kanilang gulo, pero sinabi naman niya na halata o obvious naman na ang dahilan. At ito nga daw ay para muling makilala at sumikat ang Lu family. Sabay tanong kung alam ba niya ang dahilan kung bakit nananatiling malakas ang kanilang pamilya sa royal capital, makalipas ng 100 taon, kahit pa nananatili silang low profile. Dahil sa tayo ang pinakamalaking pamilya, wika naman ng kanyang anak, pero mali nga daw, kaya sinabi nito na dahil sa may koneksyon sila sa palasyo, pero mali pa nga din daw. Dahil ba ito sa alamat na kada 100 taon, ay may lumalabas na genius sa pamilya natin, tanong pa nito, pero mali pa din umano siya. Puro na lang mali, paanong nangyari yun at ano ba talaga ang dahilan, tanong nga nito sa kanyang tatay. At dito ay sinabi ng kanyang tatay na dahil ito sa lagi silang sumasabay o sumusunod sa agos. Sinabi nga din nito na mayroon silang kultura na sinusunod sa kanilang pamilya,
At kailangan nga din daw itong malaman ng kanyang anak, at syempre ay manahin na din. Dito ay sinabi niya na ilang libong taon na ang nakalipas, ay sinabi ng mga ninuno nila na importante ang apelyido ng isang pamilya, pero pwede nga daw itong mapalitan kung kailangan talaga. Sinabi nga din niya na hindi nila kailangang sumagot ng diretso o tapat pag tinanong sila, basta umano ipakita lang nila na determinado sila, dahil malulusutan naman nila ang lahat ng katanungan. Sabay bigkas sa mga katanungan patungkol sa posisyon ni Shu sa kanilang pamilya, at gayon na din sa koneksyon nila sa palasyo, matapos nito ay sinabi niya na kailangang makinig mabuti ng kanyang anak sa mga sasabihin niya, dahil ang puso lang daw niya ang makakapagsabi sa kasagutan. Ang pinakahuli at importanteng bagay nga daw, ay ang paggamit ng puwersa, upang masecure o masiguro nila ang posisyon nila sa royal capital, kaya kung wala umanong henyong cultivator sa kanilang pamilya, ay kailangan lang nilang maghanap ng tulad ng ating bida. Sinabi nga din niya na kapalit ng pagbibigay nila ng pangalan kay Shu, kasama na din ang karangalan ng kanilang pamilya, ay magagamit nila ang kanyang lakas at talento, kaya patas lang ang laban. Na-shock lang naman ang kanyang anak sa lahat ng narinig niya, sabay tanong kung hindi Lu ang apelyido nila dati, tinatanong nga din niya kung napalitan ba ang apelyido nila, dahil sa rank o ranggo ng apelyidong Lu. Tinatanong nga din ito kung hindi talaga sila konektado sa palasyo, at kung hindi din totoo na kada isang dosenang taon, ay nagkakaroon ng henyo at talentadong miyembro ang Lu family. Tama yan ang katotohanan, wika naman ng tatay niya, na talagang pinagsigawan pa ito upang maunawaan ang nashock niyang anak. Pero kung ang koneksyon nga daw sa palasyo ang pag-uusapan, ay kahit papaano konektado sila sa palasyo, dahil bago mamatay ang dating hari, ay nagbabayad sila kada taon upang patuloy na magamit ang apelyidong ito ng hari. Iniisip nga din ito na ang ating bida ang inaasahan nila sa pagkakataon na ito, kaya sana daw ay maging win-win ang cooperation nilang ito, kay Lu Shu.